Hi mga B! So, heto na nga, story time muna tayo. Ayan, alam nyo ba na napaka-importante ng araw na ito para sa amin? Dahil today is December 11 and ngayon ang aming awarding. Awarding po ito kasabay ng aming Christmas party na gaganapin po sa Soler. At ito na nga yung napili namin na susuotin ni Dada. So nga pala, nakuha namin or narentahan namin ito sa Jesus Gown. Meron po silang mga iba't ibang branch dito sa Cavite. And for today's video, bago nga maganap yan mamayang gabi, ay magtatrabaho muna ang inyong lola. Pero syempre after that, very quick lang naman yon. Nagpakulot na ako mga bi at nagpalinis na kami ng aming mga kuko ni Dada. Pero syempre dahil nga ayoko din talaga nagpapa-makeup kasi gusto ko ako lang din yung magme-makeup sa sarili ko kasi ayoko nung nababago yung itsura ko kahit nung graduation namin hindi nga ako nung nagpakulot kasi gusto ko yung natural look lang. Pero syempre kailangan maganda-ganda rin ang aurahan. Eto na rin ang napili kong bag. Alam kong medyo malaki ito at hindi magtutugma sa gown na suot ko pero mas kinailangan kong magdala nito para just in case. Hindi ko kasi sigurado kung napakabongga ba ng suot ko at kung tama nga ba yung pag-intindi ko na ganito ang susuotin namin or ang aming formal attire kasi baka mabonggahan naman ako sa pagsuot. Anyways, ayun na nga, just in case naman mga binasure na tayo sa gown na susuotin natin, nagdala na rin ako ng pang bonggang bag. So, ito yung mini bag na bagay lang dun sa gown na susuotin. Bukod nga sa nagtitipid ang lola nyo, ay ako din talaga ang mag-makeup sa sarili ko. Kasi nga gusto ko natural look lang mga bi. Ako lang din yung mag-aayos para bonggang bongga pero natural lang ang ating datingan. Sa mga oras na to mga B, sobrang saya ng puso ko. Sobrang saya ng mga araw na to. Kasi alam nyo ba mga B na napakatagal ko ng pangarap yung magsuot ako ng gown. Actually, pangarap ko to ng bata pa ako. Naisip ko na makakapagsuot ako ng gown kapag nagdibo ako. Pero since maaga nga ako nagkaanak mga B, dahil 16 years old ako nung una ako nagkaroon ng baby. Sobrang aga. At sana sa mga nanonood na kabataan, huwag po tayong gagaya. Dahil sobrang bata pa nung mga ganong edad. So yun na nga, hindi ako nakapag-debut. And of course, hindi ko rin naranasan yung mag-JS prom. Pero ang kagandahan doon, kahit hindi ako nag-3rd year and 4th year, nakapasa naman ang inyong BB Wakwak ng pep test kung saan ito yung acceleration na mga nagpapa-exam at kung ma-accelerate ka automatic magiging college ka na. And sa awa ng Panginoon, ayun nga, nakapasa ako. Alam nyo ba na kahit maaga ako nagkaanak, wala akong ibang inisip noon kung hindi pagpatuloy yung mga pangarap ko. Pangarap na hindi lang makapagsuot ng gown, kung hindi balang araw, makaahon din ako sa hirap at matulungan ko yung aking mga magulang. Magulang ko na talaga namang nagtuwid sa akin noong mga panahon na naliligaw ako na landas. Yung mga panahon na hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Sila yung tumulong sa akin. Sila yung hindi nag-judge sa akin. Sila din yung naniwala dun sa kakayahan ko at hindi nila ako sinisi sa mga bagay na nagkamali ako. Bagkus, naniwala sila at ginabayan nila ako para makatayo ulit, makapagsimula ulit. At nung mga panahon na yun, na binigyan nila ako ng pagkakataon, doon na nga ako nagbonggang-bonggang bawi talaga mga biso. Bonggang-bonggang bawi ako doon. Ayun na nga, pangarap ko talaga na magkaroon ako ng sariling kumpanya. I mean, hindi ko kasi talaga inisip na alam mo yun, yung mamasukan na lang habang buhay. Ewan ko ba, simula nung bata ako, naiisip ko na balang araw gusto kong maging successful at makilala ako dun sa sarili kong gawa or sa malilikha ko na hindi ko rin naman alam mga kung ano. And pinag-pray ko yun. Dati gumagawa ko ng cheese stick, gumagawa ko ng kung ano-ano, garlic, chili garlic, mga ganun mga na feeling ko makikilala ako dun. Pero hindi ako naging successful doon. Nag-try din ako magkuha ng mga bulk na mga ukay-ukay tapos
inaayos ko yun. Then, binibenta ko din siya ng bultuhan. Like, for example, 5 pesos, tapos bibenta ko ng 15 pesos. Tapos, bulk order sila sa akin. Mga ganun. Gusto ko kasi talaga maging supplier or ako talaga yung makakalikha ng isang bagay na sa akin kukunin. At sa awa nga ng Panginoon, hindi rin naman talaga ako tumigil na magsubok. Ayun na nga, biniyayaan tayo ng Alexa Scent. So, yung Alexa Scent na to is our own formula, our own product, na kung saan ngayon nagsusupply na ng 1,000 of branches ng mga laundry shop dito sa Pilipinas. So, dyan tayo nakilala at lahat ng ito ay galing sa Lord talaga. Yung wisdom and knowledge na ibinibigay niya para makakreate tayo, hindi lang para kumita ako personal, kung hindi para makakreate ng magandang product para dun sa mga nagninegosyo. Kasi ang sinusuplayan ko is mga laundry shop, so mga nagninegosyo sila. So, at least nakakatulong tayo sa kanila since dun ako galing. Naggaling ako sa maliit na laundry business. At ngayon, yung sarili ko ng produkto yung ginagamit ng mga laundry shop. Mapamalaking shop o mapamaliit. At ito po ay nakakatulong na talaga dahil maliit ang magiging costing nila, ang puhunan nila maliit na lang, pero very quality. At sobrang happy ko doon. Ayun lang, yun lang yung gusto ko i-share ko to sa inyo para ma-inspire kayo na huwag kayong titigil sumubok sa mga bagay-bagay mga B. Kahit ano pa yan, try nyo kasi wala namang bayad ang sumubok ng sumubok. At dapat hindi tayo napapagod hanapin yung swerte para sa atin. Kasi kung hindi rin naman natin susubukan yan, hindi naman natin malalaman kung para sa atin na ba siya. Diba mga B? So, hanggat may mga oportunidad na lumalapit o nagbubukas na pinto, pasukin lang natin siya ng pasukin. Go lang tayo ng go mga B, huwag tayong titigil. Kasi nakikita ng Lord yung mga ginagawa nating pagsisikap sa buhay natin. And ang pinaka-importante mga B is yung gawin mo yung mga pangarap mo nang may maganda kang intensyon, nang may kasamang pagmamahal. Okay? Huwag tayong mangarap na umasenso para bumagsak yung iba. Huwag ganun. Ayun na nga. So this time mga B, ayan ang bongga ng gown ko dahil ito talaga yung gusto ko. And nasunod din yung gusto kong kulay dahil J-Lex is royal blue. Yes, royal blue tayo mga B. Yan si J-Lex. And wala naman akong masyadong kaartihan. Hindi naman kasi talaga ako maselan at hindi rin ako makikay. Para sa akin, pwede na kami mag-DIY. Kami na lang ang gagawa. So this time, tinatali na ni Dada itong tali sa aking likod para mas mag-fit. Medyo bonggang-bongga na rin ang aking diet dito pero ayun na nga, medyo malaki pa rin yung aking bilbil. Anyways mga D, ayun na. Nakakatuwa, ang sarap sa pakiramdam na umaabot na kami ni Dada sa mga ganitong level. Dahil sa Soler kami pupunta at ang event na pupuntahan namin ay Hire Philippines na nakaka-proud talagang maging part nila. And of course, meron din kaming award na matatanggap for today's video. Dahil mga B, kasama kami sa top 5 na pinakamaraming benta sa Hire Philippines. Ayun na nga. So, this time, papunta na kami ng sasakyan. Ayan, bongga, meron tayong sariling sasakyan. Ang sayang sumakay sa sariling sasakyan. Dati naka-e-bike lang kami, dati naka-motor lang kami, na hulugan pa. Pero ngayon, nakakatapak na kami sa mga ganitong kagagandang lugar at nakakatayo na tayo kasama ang mga successful na tao. Huwag tayong titigil sumubok at sumubok ng sumubok sa ating mga pangarap. Dahil ang pagsusumikap natin ay palagi nakikita ng Panginoon at ang mga pangarap na yan ang magdadala sa atin papunta sa kung saan tayo worth it. So ngayon, andito kami para i-award ng Hire Philippines. Bagay na hindi ko rin nakalain. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon at sa inyo mga B na nag-start kami dito sa YouTube nang nagkukwento lang ako about our small business. Pero dahil sa YouTube,
dahil sa inyo, dahil sa tiwala na bigay ninyo at suporta, heto kami ngayon. And proud to say at isama kayo. Our dealer for Cavite, Shayla Laundry Marketing Services. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn.